for leading us a powerful and earnest prayer. Thank you, Brother Erwin. Praise God, isa pong pinagpalang linggo ng umaga sa bawat isa. Amen. Good morning po. Mas marakal na parang din English speaking. Yun yun, mas burida yung English. Anyway po, nasa pag-aaral po tayo ng the importance of prayer. Ito na po yung last topic natin. I hope na tayo po ay nag-grow at nakikita na po natin ang power ng prayer. Sino po nakakakita ng power prayer? Prayer works, amen? Prayer works. Kaya nga ho, if you don't pray, you will die. You are dead spiritually. Dahil hindi ka nakakonekta sa Panginoon. Prayer is not just asking your needs. Prayer is communion with God. That's why we just don't pray to God. We pray with God. Ang ibig sabihin nito, hindi lang ikaw ang nagsasalita. Dapat din po magsalita ang Diyos po sa atin, makinig ho tayo. Kaya nga ho, kung minsan inip tayo sa prayer, madalas ang nagsasalita tayo po. But we need to be still and listen to the still small voice po ng Holy Spirit sa atin. And read your Bible, meditate yung Word of God. Doon din po nangungusap ang Panginoon sa atin. So it's very important for us to pray. Ang mga natalakay na po natin, yung first topic po natin is prayer builds intimacy with God. Without prayer, you can never be intimate with God. Kaya nga ho, kailangan po nating mag-pray because sabi po ng salita ng Diyos, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang diablo daw po ay para siyang leong umaatungal, naghahanap ng masisila, makakain. Palagay nyo, sino po ang madaling masila? Yung prayerless Christian. Because a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Amen po ba? So nakakita na po ba kayo ng results sa mga prayer po ninyo? Always pray and never give up. At ito lang po hinahanap ng Panginoon na pagdating po niya, lagi po tayong connected. Yes, meron po tayong personal devotion that is so good na hindi natin inaalis po yun, yung meron tayong quiet time. But we can always pray whether nagdadrive tayo, na nakasakay tayo ng jeep, naglalakad, naglalaban, naliligo, we can commune with God. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng pray and never give up, pray without ceasing. The second topic po natin is prayer brings peace in times of anxiety. Ang dami pong mga nakaka-stress na bagay ho ngayong sa mga panahon pong ito. Ang dami pong mga anxious na tao. But sa ating pong mga Kristiyano, once na may mga dumating pong mga troubles, problema, crisis sa ating buhay, don't worry, don't panic. Why panic, why worry when you can pray? Amen? So when you pray, sabi nga po sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Pwede ho natin, and sabi po doon sa verse 7, and the peace of God, that transcends all understanding, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang ibig sabihin po dito, kapag nag-pray ka lang, doon mo lang matatagpuan talaga ang tunay na kapayapaan. Now, last week, ang napag-usapan po natin, prayer leads us into God's direction and wisdom. Amen. Sabi po na James 1:5, kung naalala nyo pa ho, na if any of you lacks wisdom, yung kulang po ng karunungan, he should ask God, ayan po, who gives generously, hindi lang konting talino, hindi lang konting karunungan, kundi generous po, to all without finding fault, and it will be given you. Naitanong ho ba ng pastor nyo last week kung kayo ay mga katulad ni Solomon, tatanungin kayo ng Lord, ano yung hihilingin nyo? Alam nyo na siguro sagot ngayon. Amen. Baka nung una po, tinanong kayo, anong hihilingin nyo? Gusto kong maraming pera, pastor. Lord, gusto kong umasenso ng ganito. Parang ginawa nyo genie ang Lord. Pero nung nakita po natin, ang hiniling ni Solomon, young Solomon, 19 years old, ang hiniling niya, because siya na po ang ruler ng Israel, siya na po ang king of Israel, sabi niya,
Batang-bata po ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko na itong mga tao pong ito, too numerous to count, hindi ko na mabilang kung gaano po karami. I need a discerning heart, ang sabi po niya, I need wisdom. Sabi ng Lord, dahil hiniling mo wisdom, no, ipagkakaloob ko rin honor, wealth, and long life. Kaya pag ang kailangan po natin, pag may problema ka, wisdom ang kailangan po natin. Because wisdom, or Jesus is the wisdom of God. 1 Corinthians 1:24 ba? 1:26 and 1 Corinthians 1:30, Jesus is our wisdom. Wisdom kayo baluita. No? Ayan po, tingnan po natin. Pwede ba yung verse 24 ba yan o 26 muna? 26 I think, no? 24, padudosa, yeah, right. Padudos whom God has called, both Jews and Gentiles, Christ, the power of God and the wisdom of God. Who is the power and the wisdom of God? Si Jesus. Pagdating sa verse 30, ang sabi po dyan, no? Verse 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Si Jesus, hindi lang po siya wisdom sa atin, righteousness, holiness, and redemption. So kaya nga natuwa po ang Diyos nung humiling ng wisdom si Solomon, it is because parang sinabi niya, I want Jesus in my life. At kapag pinili mo si Jesus, kumpleto ka na. Jesus is my shepherd, I will lack nothing. I have all that I need. You have all that you need kapag si Jesus lang po ang iyong inuuna sa inyong buhay. Amen po ba? Amen. Ala ko atang gana ni Guy. Praise the Lord, pagigising niyo po yung katabi niyo. Mag-umpisa ng service, mo kaya? Yung sermon pala, nag-start na. Anyway, sa final topic po natin ngayon, ang pag-uusapan po natin, prayer unleashes spiritual strength and victory. Now, the word unleashes po dito, hindi lang po ito parang nag-release lang. Nag-release ka, but it's powerful. Yung pong nanghihina ka when you pray, or nanghihina ka dahil nag-attend ka ng church, bigla kang lumakas. No, nag-unleash po ng power ang Holy Spirit sa'yo. Nanghihina ka, nag-attend ka ng CU, meron kang karamdaman, bigla kang gumaling, bigla kang lumakas. Yan po ang ibig sabihin po dito pinag-uusapan natin, which is very true. Prayer unleashes spiritual strength and victory. And for many years, I could testify about this po, about prayer, kung bakit inabot po akong ganito katagal sa dialysis po, 19 and a half years na po ako nagda-dialysis. And yet, yung strength po ng Lord, I could say na His grace is sufficient for me. Because when you pray, God will sustain you. Ano man ang problema po natin, ano man ang kinakatayuan po natin, God will sustain you when you pray. Because that is the power of prayer. Let me begin with this verse, James 5:15, 18. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful day, wonderful morning na pinagkaloob niyo po sa amin. We thank you, Lord. Ginising niyo po kami. Binigyan muli ng buhay at kalakasan upang patuloy namin kayong paglingkuran, papurihan, at luwalhatiin sa buhay na pinapahiram niyo lang po sa amin. Dalangin po namin sa umagang ito, kumilos po kayo, Banal na Espiritu, sa bawat isa. Puspusin niyo po kami muli, Panginoon. Lalo na, Panginoon, na kumilos kayo sa aming mga first-timers. I do believe, Lord, this is, hindi po ito nagkataon lang na nandito sila. You have ordained, you have planned this day, O God, for them to attend so that, Lord, ma-encounter kanila, that they would encounter your love, your salvation, your hope, Lord. Salamat po. And Lord,
I pray, Holy Spirit, that you open the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from your word, and that we may be transformed, that we may be changed into the likeness of our Lord Jesus Christ. And as I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan muna po natin ang Lord. Hallelujah. Excuse po, in Jesus' name. Now, balikan po natin ang ating binasa po sa verse 15. The prayer offered in faith. Sabi po dyan, no? Because there are prayers. Kamusta po ang prayer niyo? When you pray, do you offer your prayers in faith? Because there are prayers that are being offered to God in doubt, or yung, alam niyo po yung, siguro wala naman mawawala kung magpe-pray ako. You lost it already. What is faith ba? Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain, or the assurance of what we do not see. Na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Hindi mo nakikita ang Diyos, naniniwala ka. Because only in faith that God is pleased. Hindi mapiplease ang Lord kahit wala kang absent sa church, nandiyan ka nakaupo, but kung wala ka naman pananampalataya. Sabi po sa verse 6 ng Hebrews 11, and without faith, it is impossible to please God. Imposible. Without faith, it is impossible to please God. Hindi kikilos ang Diyos. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Na buhay ang Diyos. Nakikinig ang Diyos sa iyong panalangin, buhay ang Diyos. Hindi ito, we are not praying na parang nasa hangin lang po at bahala na kung saan mapunta ang prayers po natin. Kapag ganyan po ang mindset po natin, wala tayong makukuhang result sa ating pong prayer. Because when you pray before you go to the throne of God, you need to set your mind, you need to believe that God exists. Because He rewards those who earnestly seek Him. Amen. So, prayers offered in faith, ang sabi po dyan, balikan po natin ang pinag-uusapan po natin, will make, sabi po dyan, will make the sick person well. Kaya pag nagpe-pray po tayo, Lord, gagaling ba ito o hindi? Hindi po, dapat ang ano natin, Lord, sinabi mo, Mark 16, we shall lay hands on the sick and they shall recover. No, hindi po natin problema ang kagalingan, kung gagaling po siya. Na kay Lord po yon. Si Lord na po nagbigay, gagaling po siya if our prayers are being offered in faith, na naniniwala ka. Naniniwala ka na merong gagawin ang Diyos. Kaya sabi dito, no, yung prayers offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Sabi niya, so that you may be healed. It's very important that we pray for each other. May mga tao po kasing, minsan, no, ewan ko po sa YouTube ko or Facebook na panood. Sabi niya ako, mula nung na-find out ko na it's all about the grace of God, hindi na ako nag-attend ng church kanya. At nagpe-pray na lang ako mag-isa. Well, hindi po ganun ang salvation by grace. Because tayo pong lahat, wala pong Lone Ranger Christian. Dahil pag namatay ka, walang pang sariling langit. Lahat tayo sama-sama sa langit. Tayo po ay iisang katawan ni Kristo. We are one body under one Lord, one God, one Father of all. Iisang katawan lang ho tayo. Walang Lone Ranger Christian. We need one another. Sabi nga po ni Paul sa Corinthians, Corinthians ba o Romans? I think Corinthians na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alam niyo po ho ba yung awit na yon? Walang sino man ang, kinaawit po siguro pa, pababayan hanggang ngayon. Para sa sarili lamang. Peace be with you. Peace be with you. Wala din pong namamatay para sa sarili lamang. We need one another. Kaya nga, pray for each other. Meron po kasi akong mga ilan na kilala, yung pong kapag nagkasakit po sila, lalo na kapag malala, sabihin po natin na mga prostate cancer, ganyan, ayaw po nilang ipaalam. Nahihiya.
Bakit ayaw nilang paalam? Sino magpe-pray sa'yo kung ayaw mong ipaalam? May sakit ka na lang full of pride ka pa, gusto mong, alam niyo po yung gano'n? Kaya nga po, kung titiisin mo yung mag-isa, hindi, pastor, tumutugon naman ng Lord. Tumutugon nga po. No, tumutugon nga po ang Lord sa mga prayers po natin mag-isa. Pero kung yung attitude mo, na kaya ka mag-isang mag-pray dahil nahihiya ka, no, at ayaw mo nang ipaalam sa iba, no, I don't think natutugunin ka ng Lord dahil yung motibo mo, meron kang pride. Ayaw mong ipaalam. Kaya nga po, it's very important kung meron kayong struggle, meron kayong problema sa CEO nyo, kung sino yung napagkakatiwalaan nyo, sabihin nyo para ipag-pray kayo. Amen. Huwag nyo sasabihin yung problema nyo kahit kani-kanina, baka makatsempo po kayo ng mga chismosa dyan. Makanya niya pala yan. Sabi niya, pero, anya sasabihan kayo ni Ekesiran. Hindi ko siya sinisiraan para ipag-pray din natin. Uro! No. Yung po kaya nga ho, it's very important for us to pray for one another. Meron po tayong GC na, baka hindi pa ho alam ng iba sa inyo, meron po tayong GC na mga prayer partners. City PI prayer partners. Sino po ang member po nun sa group chat? No? May mga ilan po. Baka i-search nyo po sa baka pwede pa kayong i-add. Para kapag sabihin nyo, please pray for me or pray for my ganito, ganyan, ganyan. Para because mapag-aaralan po natin ngayon, there is power in agreement, lalo na po sa prayer. So mamaya po yun, mapag-aaralan po natin. Now, tuloy po natin ito. So, nung sinabi po ni James po dito, no, yung prayer offered in faith will make the sick person well. Pag pray mo, gagaling yan. Because your prayer was offered in faith. Now, why? Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. The question is, are you righteous? Yung iba hindi po sigurado. Alam niyo ba kapag na kay Kristo ka na righteous ka? We are not righteous by our own doing. We are not righteous because we are perfect. We are not righteous dahil hindi na tayo nagkakasala. We are righteous because of Jesus. Na kay Lord na tayo. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:21, God made Jesus who had no sin to be sin for us. Hindi po naging makasalanan sa Kristo, naging kasalanan siya sa krus ng Kalbaryo. No, so that in Him, in Christ, we might become, ano pong tawag sa atin dyan? Yan po ang title natin. One of our titles, hindi lang children of God, son of God, or daughters of God. We are the righteousness of God. Nakakapangilabot, di ho ba? Yung pwede mong sabihin, I am the righteousness of God. O sino ka para sabihin mo yan? Nakasulat eh. Para pong too good to be true, and yet it is true. No, tanggapin mo man o hindi, kapag na kay Kristo ka, kapatid, you are already righteous. You can never be righteous by your own effort, by your own doing. You can never trust your flesh. Righteous lang ho tayo, matuwid lang tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. So if you are righteous, when you pray, there is power. It unleashes power and victory. Because the prayer of a righteous person, yung born again Christian, ikaw yon at ako kapatid, is powerful and effective. Kaya nga po kapag tinatamad kang mag-pray, lalo kang mag-pray. Because kung meron mang nilalang, if there is an entity na ayaw kang mag-pray, walang iba kundi ang grupo ni Satanas. Because they know the prayer of a righteous person is what? Powerful and effective. Kaya kung hanggang ngayon tamad ka pang mag-pray, ngayong alam mo that your prayers, our prayers are powerful and effective, may diferensya po tayo. No, kung may problema ka, meron kang kinakaharap na trouble o anuman, your prayers are powerful and effective. Why don't you pray? Bakit ka tinatanong, Lord, mapagal na ako, pagod na ako, matutulog na lang ako, Lord. Sinong may gusto no na matulog ka na lang na hindi ka mag-pray? Ang diablo. Para mabigyan ka niya ng panaginip at mabangungot ka, mamatay ka na lang. No, kaya, naranasan niyo ba yun na kung minsan hindi ka nakapag-pray? Kung ano-anong panaginip ang napapanaginipan mo?
Because when you pray, there is power. Amen. Pwede na po ako magtapos dito. Gawin nyo lang na mag-pray po kayo. This is the 4th week na pinag-uusapan na po natin ng prayer. Evaluate nyo po sarili nyo. Are you becoming prayerful? Or wala lang, lukewarm ka pa rin. Anong sabi ng Lord sa mga lukewarm? Isusuka kita dahil ikaw ay maligamgam. O sa ibang Tagalog po, malahininga. Alam nyo ba yung malahininga, lalo na pagising mo sa umaga? So you need to pray. And then, nag-cite po ng example si James po dito. Pagkatapos niyang sabihin, the prayer of the righteous person is powerful and effective. In example niya si Elijah. Did you know, matindi ang ni Elijah? Nagpaulan ng apoy si Elijah. Isa sa mga miracle niya na nag-pray siya. Linabanan po niya ang yung 400 prophets of Baal and 450 prophets or vice versa of Asherah. 850 prophets all in all. Sabi niya, magpaligsahan tayo. Sa ganitong gawa tayo ng altar, magalay tayo ng ng hayop. Kung sino yung Diyos na tumugon by fire, siya ang tunay na Diyos. Ang sabi po nila ng kanyang mga kapwa Hudyo na mga backslider, maganda sinabi mo, sige. So alam niyo po ba yung kwento? Hindi pa? Magbasa kasi kayo ng Bible. Yung kwento po dito, sa umaga pa lang, tumatawag, sumisigaw sila sa kay Baal, hanggang nung tanghali na, sabi ni Elijah, alam niyo po si Elijah, bully. Bully siya, sabi niya, hindi pa ba tumutugon ang Diyos niyo? Lakas niyo, baka natutulog, kanya. O baka namamasyal, kanya. Nung hapon na, sabi niya, ako naman, nung nagpray po siya, nagpray lang po siya ng very simple prayer, sabi po niya, God, let it be known today that there is God in Israel and that you are turning their hearts back to you. Yung pong bago po, yung pinabuhusan po niya ng 4 na beses na balde ng tubig. At umapaw po yung Pero kahit po yung, nung tinupok ng apoy ng Diyos yung altar ni Elijah, pati po yung tubig natuyo. Ganito, kaya ang sabi po dito, si Elijah katulad lang natin ng tao. And he prayed earnestly that it would not rain and it did not rain on the land for 3.5 years. I remember po nung meron po kaming crusade dito po sa Astro Park. Madilim po ang paligid, talaga pong alam po namin uulan. Pero sabi nga po namin, sabi ko po, mag-pray tayo na kahit dito lang sa Astro Park na hindi umulan. Umuulan po sa Angeles, umuulan po sa Doo, nakikita po namin ito. Pero doon sa lugar po namin sa Astro Park, hindi umuulan. Pinatuloy po ng Diyos yung kanyang gawain. Kapag kalooban ng Diyos, nag-pray ka, mangyayari kapatid. And then nag-pray na naman again, he prayed and the heavens gave rain and the earth produced its crops. Katulad lang natin si Elijah. Yung Holy Spirit na kay Elijah, yun din po ang Holy Spirit na nasa iyo. Ano lang po ang kaibahan po natin kay Elijah? Si Elijah, marunong siyang mag-pray earnestly. Sabi niyo po earnestly. Ano po bang earnestly? Yung earnest prayer, marubdob. Nagmumula sa puso, walang duda. Yun lang po kaibahan natin, pero sa pagiging tao, wala po yan sa pagiging katulad lang natin ng tao. Yung Holy Spirit na kay Elijah, it is the same Holy Spirit na nasa inyo po. Christ in you, the hope of glory. 1 John 4:4, greater is He that is in us than he that is in the world. Sino ang nasa atin? Si Kristo, the Holy Spirit, mas sigit daw pong makapangyarihan yan. Kaya nga po, alam niyo kapag parang ayaw niyo mag-pray o nahihiya kayong mag-pray, the more kayong mag-pray, kasi ang pumipigil sa inyo, hindi ang Diyos. Hindi kailanman sasabihin ng Diyos, ng Holy Spirit sa atin, huwag kang mag-pray. No, in fact, ang katuruan po ng Panginoon, always pray and never lose heart. Kaya nga po, prayer isn't passive. It moves heaven. Weak people plus strong God equals what? Impossible things happening. Elijah was weak because he was a human being.
We are weak because we are human beings. But we are strong when we partner with God. Amen. Kapag nakipag-partner ka, how do we partner with God? Pray. Pray. Put your trust in Him. Number 1, if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray earnestly and without ceasing. Dapat ang prayer po natin marugdog. At hindi po tayo tumitigil. Colossians 4:2, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Tignan nyo dito, nandyan na naman yung thanksgiving. Mag-pray ka para with thanksgiving. But did you know, ito pong continue earnestly in prayer, hindi po ito request. It is a command. Hindi po sinabi dyan ni Paul, please, nakikiusap ako, I urge you. Hindi po niya sinabi yon. Ang sinabi po niya, continue earnestly in prayer. It is a command. Wala kang choice na dapat ho tayong laging manalangin. Lalo na po sa mahuling araw. Ang sabi po ng Panginoon, I think sa Luke 21, na pray so that you will overcome the horrors of the last days and that you will be able to stand before the Son of God. Prayer lang po ang pwedeng sa atin. Siguro po nung nakamakailan lang na mainit yung gera, tumaas po yung diesel. Ito po, salamat sa verse. So, balik muna po tayo dito sa verse. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen. Alam niyo po, maganda po ito sa NLT. Pwede bang pakilagay nyo sa NLT? I think NLT po yung hinahanap kung merong horror, no? Ayan po, keep alert at all times and pray that you might be strong enough. Pray that you might be strong enough. You cannot be strong without prayer. So sabi diyan, that you might be strong enough to escape these coming horrors. What are these horrors? Ang Luke 21, ito po yung discourse about the end times. Jesus was teaching about the end times. So itong end times, yung horror ng end times, do you believe na nasa end times na ho tayo? Amen ho ba? Palala ng palala. Kailan lang po, nag-celebrate na naman po ang mga LGBT, XYZ, no? Nanulaman po din. Hindi po nakakatuwa yan. It brings curse to our country. We don't condemn people who meron silang struggle sa pagiging homosexual, pagiging bakla tomboy. We don't condemn them. What we condemn is po yung sin, yung act. No, yung sinful act na ginagawa po nila, yun po yung kinokondemn po natin. Lahat tayo may struggle. Iba-iba lang. Lahat tayo may struggle, iba-iba. Kanila yung struggle nila, feeling nila, yung isa, feeling niya, kung lalaki siya, feeling niya, babae siya. May mga in-interview nga na ako ay, ang kaluluwa daw niya ay lalaki, na-trap lang sa katawan ng, ang kaluluwa niya ay babae, na-trap lang sa katawan ng lalaki. Eh di lumayas ka sa katawan na yan, no? Kung nakita mo na ba yung kaluluwa mo na babae ka? Saan nila galing po yun na ganun? Wala pong diferensya ang katawan na ginawa ng Panginoon. Ang diferensya ito po. Kaya nga po, be transformed by the renewing of your mind. Nakikita mo, lalaking-lalaki ka. Merong, alam nyo na, may pendant. Lalaking-lalaki ka. Anong may diferensya ito katawan? Ay, mali itong katawan ko. Hindi, ito ang mali, mindset. Ang mali yung emotion. Remember, sabi po ni Jeremiah 17:9, the heart, pag sinabing heart, naka-include na po ang emotion. The heart is deceitful above all. Ayan po, the heart is deceitful above all things. And beyond cure, who can understand it? Hindi po si Satan ang sinabi dito, ang pinaka-mapanlinlang. Sino ang mapanlinlang? Yung puso na wala kay Kristo. Kapag yung puso mo wala kay Kristo, yung sabi, lalo na, halimbawa may asawa ka na. May asawa na ako pero tumitubok pa yung puso ko sa office mate ko. Mamuting-muting, alam mo yun, nano mo yan, emotion mo yan. Hindi yan, no? Dadiretsan ko po kayo, para po yung, nag-speaker po ako ng youth kahapon sa YDC rin, pati Sabat, no? But praise the Lord, hanggang ngayon, meron pa akong boses. No, sabi ko sa mga kabataan na dito kung maghahanap kayo ng simpleng message na na hindi kayo tatamaan, hindi niyo mahanap sa Calvary. Dito sa Calvary kami mga pastor,
Naka-mindset kami kung anong tinuturo ng Bible, yun lang ituturo namin, may masaktan o wala, hindi masaktan. Kahit mahalin niyo kami o hindi, sasabihin namin kung ano katotohanan. Now, kung ganyan ang puso mo, may asawa ka na, meron ka pang, sana dalawa ang puso ko. No? Dalawa din ang balon-balunan mo. No? Wala hong ganun. Nalilin lang ka. Hindi yan pag-ibig. Ano po yan? Kahit yung sinasabi po nila sa LGBTQXYZ, that is not pag-ibig, that is lust. Tagalugin ko po, excuse me po, libog po yon. Hindi po yan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay pure. Sex is only allowed within the boundary of a married people. Hindi po yan pwedeng, Sino yung married people? Between man and a woman. It's not between Adam and Steve. It's Adam and Eve. Amen po ba? Si Steve na ngayon, pinilitan na si Eve. Nandiyan pa ho ba kayo? Bakit ko po sinasabi ito? We are living in the last days. Sabi po sa Luke 21 kanina, you need to pray so that we might be strong to face all these horrors and that we may stand before the Son of Man. Kung hindi ka full of prayers, how can you face Jesus? Yan po ang yan po ang mensahe dyan. You can never face Jesus kung sa buhay mo na sinasabi mong Kristiyano ka pero tamad kang mag-pray. So strength is sustained by steady prayer. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. What is the will of God? Di ba maraming nagtatanong, ano ba ang kalooban ng Diyos? Nakasulat po dyan. Rejoice, sometimes, always, pray, without ceasing, or pray sometimes then or without ceasing. And then give, in everything or in some things, give thanks, or in everything. In everything, give thanks. For this is, take note, yung grammar, hindi po nakasulat, for these are the will of God. Nakasulat, this is. Ang ibig sabihin po niyan, if you will rejoice, or you need to rejoice, and when you rejoice, you need to pray. And when you pray, you need to give thanks. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung tatlong yan. Kung nagpe-pray ka, dapat joyful ka. At kung nagpe-pray ka, kahit anong sitwasyon mo, nagpapasalamat ka, kahit na mahirap ang sitwasyon mo. Kahit na merong kirot sa pangangatawan mo. Kahit hindi maganda ang sitwasyon ng buhay mo, in everything give thanks. This is the will of God. Ano ang will of God? To rejoice, to pray, and to give thanks. So, kaya nga po, joy plus thanksgiving plus constant prayer equals life, a life the enemy can't shake. You can never be shaken by the enemy if you are always rejoicing, always praying, and always giving thanks, anuman ang sitwasyon. Hindi ka matutumban ng kaaway if you are always rejoicing. Kaya nga po, what is the pattern of victory? Rejoice, pray, give thanks. Repeat. Rejoice, pray, give thanks. Louder. Rejoice, pray, give thanks. If you want to be victorious. Tatlo lang po. Pwede na akong matapos dito. Gusto nyo mag-pray na tayo para makapag-lunch na ho tayo? Yan lamang po ang tandaan mo sa buhay mo. Siguro sa dami ng sasabihin ko ngayon, kapatid, huwag mong kalimutan yan, 1 Thessalonians. Tatlong bagay lang. Because the joy, kapag lagi kang joyful, the joy of the Lord will give you strength. Nehemiah 8:10. I've been in dialysis 19 and a half years. Even now, may mga pain. Nahirapan po akong umakyat sa mga buto ko. Pag natutulog po ako, ang hirap po yung gumanon. May mga pains. Pero natutunan ko na pong magalak kahit may pain kasi alam ko, pansamantala lang ito. Hindi ako pupunta ng impyerno. Anytime na kunin ako ng Lord, uuwi ako sa langit na wala ng karamdaman, wala ng kasakitan, wala ng problema. Higit sa lahat, wala ng chismosa.
Are you excited? Ako pa excited ako. Ewan ko po sa inyo. Ito po talaga ang mga tunay na no? Diba excited? Kung nakapanood kayo, nag-attend po kayo nung last Wednesday dun sa message po ni Brother AJ po, kung ikaw ay talagang full of joy ka, you are delighting in God, excited kang dumating ang Lord. You are so eager. Lord, datang na ka. Kaya lang, kapag maganda ang sitwasyon mo, maganda ang karir mo, marami kang pera, Lord, wag muna ka mo. Pero alam nyo ba, sa mga CEO ko, marami po doon milyonaryo. Pero ang sinasabi po nila, gusto nila dumating na ang Panginoon. Kahit marami silang iiwan na mga property at yaman sa mundong ito. Alam nila na hindi maikukumpara ang presensya ng Diyos kesa sa mga yaman ng mundong ito. Kaya nyo bang iwan ang mundong ito? Kaya nyo bang iwan yung boyfriend nyo? Bati ko ang boyfriend? Praise the Lord. So prayer with thanksgiving is power that doesn't quit when trials hit. Hindi ka nagkukwit, hindi ka nag-give up, kasi sabi nga ng Lord sa Luke 18:1, always pray and never give up, or always pray and never lose heart. Alam niyo po yung lose heart, huwag kang madismaya. There was a time, third year of my dialysis, nag-lose heart po ako. Yung sabi ko, Lord, 3 years na akong, 3 years sa 3 taon pa lang na ako nagdadialysis. Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi mo pa tinutugon ang prayer ko? Ano yun po, walang sintomas, bigla na lang po akong nag-bleed ng dugo. At sa leader po ako ng bag noon, I think 5 to 6 bags of At nalaman ko, nang na-confine po ako, pinag-drive pa ako ni Pastor Ron noon, 4 kaming gano'n na nagbi-bleed, yung 2 namatay. Nung nalaman ko gano'n, sabi ko, Lord, magmula po ngayon, hindi na ako magre-reklamo. Alam niyo ho ba yun? Hindi naman ho tayo pinaparusahan ng Diyos pag nagre-reklamo tayo. But kapag nagre-reklamo ka, you are opening doors to the evil spirits para makapasok sa buhay mo. Palagay mo, pag pumasok sa buhay mo, mga masasamang espiritu, anong gagawin sa iyo yan? Pagaganday ng buhay mo? Hindi po, ito torment kayo ng evil spirits. Kaya nga, in everything, give thanks. Huwag kang magreklamo kahit na anong sitwasyon. Kahit na may kirot, kahit na may sakit, kahit mayroong kulang sa buhay mo ngayon, pansamantala lang yan. In everything, give thanks to God. Yan ang will ng Lord. And that is faith. And there is power when you give thanks kahit hindi mo naintindihan. Parang ako po ngayon, Lord, 19 and a half years na ako nagda-dialysis, pero hindi pa ako naalis sa dialysis. I do believe you are the God that heals us. Dahil sinabi ng Lord sa 1 Peter 2:24, by His stripes, we were healed. Pero, Lord, hindi ko man maintindihan, but I still put my trust in you. Hindi po kaabot ng ganito kung magre-reklamo po ako ng Lord, sa Lord. Hindi po kaabot ng ganito sa buhay ko. Sa dialysis, po namin, ako na po yung maraming nagugulat pag nalaman nila ako pala yung pinakamatagal nang nagda-dialysis. Kwento ko nga sa inyo, nung bago ba ako mag-dialysis, ang tawag po sa akin, Manny, magkakaedad lang po kami. Tapos naging Kuya Manny. Tapos naging Tito. Ngayon, Daddy na. Literal na Daddy nga po kapag tinanong ko yung mga nurse ko ngayon, bago 23 years old, kapapasa lang sa board exam. Kaedad na kaedad po ng anak kong na pumasa ngayon sa pagiging nurse. Kaedad na kaedad po, Daddy. Sabi ko, Lord, muna paborin na ako, sanda ako panlolo kaya niya ako. Hindi ko, ayoko na yung gano'n. Wow, kayo po ang pinakamatanda dito sa nagdadialis. Lolo? No. Kaya nga po ako, very eager akong dumating na ang Lord. Kapag nasa sitwasyon kayo na parang yung problema nyo, bigat-bigat, talagang gusto mo dumating na ang Lord, di ba? Kaya lang, pag na-solve na, ay Lord, wag ka na dumating. Lamaran! Di ba, alik na ka na naman, getan ka. Number 2, if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray confidently because of Jesus. We don't go to the throne of God with confidence sa ating flesh. We go to the throne of God
Our confidence comes from Christ Jesus. Hindi wala tayong may pagmamalaki sa sarili natin. Pag pagmamalaki natin ang sarili po natin, anong sabi ng Lord dito po sa parable na babasahin po natin, Luke 18:9-14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this disciple. Dito muna, tingnan niyo ito. Sabi ho dito, nagkwento ang Panginoon ng isang parable, talinhaga, parabola, para paringgan yung believe sa sarili nila at minamaliit yung ibang tao. Alam niyo ba, ilang beses po nagparinig ang Panginoon? Hindi niya kuminsan diniretsa. No, halimbawa po yung sa parable of the tenants, na ang pinaparinggan niya, mga Pariseo, kaya lumapit po yung ibang disciples sa kanya, Lord, alam niyo ba, na-offend yung mga tao sa kinuwento niyo, sabi ganyan. Pinaparinggan. And yet, ang punto ko dito, may mga talagang nagba-viral kung minsan sa Facebook, sa social media, na do not use the word of God para paringgan mo ang tao. Do not use the word of God para i-rebuke mo daw ang isang tao. O anong word ang gagamitin mo? Ngayon, mabuting-muting. Na anong word ang gamitin mo? Yung word mo? Bakit po? Powerful ba? Full of wisdom ba ang word mo? Of course, yung kaya nga po yung dito, alam niyo ba bakit hindi diniretsa ng Panginoon? Tinatanong ko ito, Lord, ba't di mo na lang diniretsa itong, kung minsan dinidiretsa naman ng Lord, sa kwento, makababasa niyo sa Pero, minsan, hindi niya dinidiretsa. Bakit po? Kapag hindi mo dinidiretsa, sandali, ano ito kinukwento ng taong ito? Anong kinukwento ng pastor na ito? Parang ako ito mas nakikinig ka, di ba? Pero kapag agad kang renebuke, agad mong inano, hindi, mag-aaway pa kayo . Pero kapag pinaparinggan ka lang, minemeditate mo, ba ako ito Pinaparinggan ata ako. So hindi po masama ang magparinig. Bato-bato sa langit. Alam niyo yung mga nagkaano sa social media na marunong po yan, pinipigilan lang kaming mga pastor na huwag magsalita ng masakit sa kongregasyon. Dito po, masakit man, kailangan tanggapin. Dahil kung word of God dyan, kahit na masakit, masarap pa rin. Why? Because sabi po ng Hebrews 4:12, for the word of God is living and active. Ang tanging buhay na libro ay Bible lang. No, it is sharper than samurai. It is sharper than blade. No, ano pong sabi po diyan? It penetrates even to dividing soul and spirit. Alam niyo ba, meron pong difference ang soul and spirit, pero at the same time, iisa lang po sila. Hindi mo may paghihiwalay yan, kundi ang word of God lang. Gaano katalin? No, it penetrates saan? Sa joints and marrow. Alam niyo ba yung talagang pag masakit ang buto mo? Ako po ngayon, alam ko na. Pag masakit ang buto mo na hindi mo, para pong nanunuot. Yan po ang word of God. It judges what? The thoughts and the attitudes of the heart. Kaya kapag ginamit mo ang word of God, anong sasabihin nila? Masyado kang judgmental. Bakit? Totoo naman, hindi dahil judgmental ka, dahil ang word of God, ginajudge yung person na yon. Nakuha niyo po ito. Amen? Na huwag kayong mahiya kahit sabihin nilang judgmental kayo, na-judge lang sila. Kasi sinabi nga ng word of God, yung word of God, ginajudge yung attitudes and thoughts ng kanilang puso. Kaya sila nasasaktan. Kaya sinasabi nila masyado kang judgmental, full of hate ka. Hindi po. Ang full of hate, yung pong alam mo, mali ang ginagawa niya, pero pinapabayaan mo lang siya. That is hatred. Kasi parang sinasabi mo, sige, bahala ka kung gusto mong pumunta ng impyerno. Tayo, sinasabi natin ng totoo, kahit masakit, dahil yun ang nine-enjoy nila. Pero kung tatanggapin nila, maliligtas sila sa impyerno. And that is love. To save them from hell. Amen po ba? So ang Lord dito, pinaparinggan niya yung believe sa kanilang righteousness. And then, ang sabi dito, two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed. Nasa loob ng temple po. God, ang sabi po niya, no, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even this tax collector.
Salamat po, Panginoon, hindi ako katulad ng ibang tao, magnanakaw, mapaggawa ng masama, mga lunya. At katulad ng tax collector na ito, ang sabi po niya, no? Then, pinagmalaki niya ang ginagawa niya. I fasted twice a week. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Nagtatites pa. Yung iba sinasabi na, tingnan mo, nakalagay yung tithes dyan sa tax collector. So ayaw ng Lord ang pagtatites. Hindi po. Hindi po sinasabi ng Lord dito na ayaw niya. Masama ba po yung mag-fasting, pray and fasting? Hindi. Masama ba yung mag-tithes? Hindi. Kung parang sinasabi mo, so hindi na ba masama ang nagnakaw? Masama pa rin. Hindi na ba masama yung mapaggawa ng masama? Mapaggawa ng masama, masama nga eh. Yung adulterer, masama. Pero anong punto ng Panginoon dito? Itong Pharisee ay siya, believe sa kanyang righteousness. Ngayon, itong tax collector, ganito po siya, the tax collector stood at a distance, no? Medyo siguro nasa likod po siya. He would not even look up to heaven, but beat his breast. No? Dinudugtog niya ang kanyang dibdib. In Jesus' name. Excuse me po. Nakarina ako. But beat his breast and said, God have mercy on me, a sinner. I tell you, this man, yung pong tax collector, rather than the other, went home justified before God. Ang ibig sabihin, pinakinggan ng Diyos yung tax collector na kahit na makasalanan, na nagpakumbaba kesa dun sa Pariseo, yung gumagawa nga ng mabuti, pero pinagmamalaki sa harapan ng Diyos. So kaya nga po dyan, for all those who exalt themselves will be humbled. But those who humble themselves will be exalted. And God gives grace, more grace to the humble. Di ba sabi po niya na, but God gives us more grace. Pwede kang mas maraming grace. Grace for salvation, pantay-pantay po tayo. Pero grace about blessings and everything, meron pong nakakaangat. Kaya kung minsan merong mas nakakaangat na Kristiyano, kasi mas mapagpakumbaba pala itong Kristiyanong ito. Alam niyo po yung mga ganon? Alam niyo po yung, tayo po kasi mga kapangpangan, nandiyan ala kang pera, nakangkapormal eh. Bala mo ating kang pera, pero wala naman. Nasa Proverbs po yan eh, yung pong nagkukunwaring meron ka, pero ala naman. King kapangpangan, magkunwari kang atinan, pero alanan ka. Baluya po itang alanan. Atinan ka o alanan ka? Pero, alam nyo ho, you want more grace? Tanong ko na lang ho sa inyo, do you want more grace? Lagi po tayong magpakumbaba sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin po ng humble? Lagi kang sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Now, about the prayer po ng tax collector, gagayain ba natin ng tax collector? Now, nung makasalanan pa ho tayo, tandaan nyo ngayon, hindi na tayo makasalanan. Pero nagkakasala pa tayo, pero hindi na po natin title, hindi na po natin status yung makasalanan po tayo. Remember this, mali po yung, ang dami pong mga maling quotation, huwag na kayong gumamit ng mga quotations ng kung sino-sinong tao. Bible na lang po. Tayo po gumagawa tayo ng quotation dyan, pero hindi ko nilalagay dyan by quotations by Pastor Manny. Alam niyo pong iba, gagawa sila ng quotation out of the Bible, pero nandun yung glory of the byline. Ano yung glory of the byline? Yung kanilang pangalan. Nandoon, galing naman sa Bible. Meron pong minsan gumawa po ng quotation which is very famous kahit po nung panahon po namin, I am a sinner saved by grace. Tama ho ba yun o mali? Mali. Pastor, di ba? No, dapat yun noon, I was a sinner. Excuse po. Jesus' name. So, mali po yung sabihin mong I am a sinner. Kasi nga yung pinakita kong verse sa inyo kanina, 2 Corinthians 5:21, kapag na kay Kristo ka na, you are now the righteousness of God. Hindi ka na makasalanan. Matuwid ka na. Hindi ka matuwid dahil hindi ka nagkakasala o perfect ka. Matuwid ka dahil nasa iyo si Jesus. Nasa iyo si Kristo. Amen.
So mali po yung quotation na baka ginagamit niyo pa yung I am a sinner. No, I was a sinner. No, hindi ka makasalanan ngayon pa rin. Hindi ka makasalanan pa rin ngayon, saved by grace. No, dati kang makasalanan na ligtas sa biyaya ng Diyos. Dati yon, makasalanan tayo, pero ngayon, righteous na tayo. Amen po ba? Kailangan po tama lahat ng isipan po natin, tama ang doktrina po natin, tama po yung mga prinsipyo po natin, naka-align po sa Word of God. Amen. So ngayon, going back, tama pa rin bang ganun tayong mag-pray na parang timid prayer na nahihiya ka sa Diyos? Katulad ng tax collector? Kasi yung tax collector, hindi niya alam si Jesus eh. Pero kung alam mo si Jesus, yung confidence mo, hindi ka na ganun magpe-pray. Yung confidence mo, magagaling kay Lord. Saan po natin makikita yan? Hebrews 4:14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who was ascended to heaven, Jesus, the Son of God, high priest po natin siya na nasa langit na po, let us hold firmly to the faith we profess. Meron tayong great high priest na nakaupo na sa langit. Panghawakan daw po natin ang ating pananampalataya. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Ang ibig sabihin po dito, ang high priest po natin, nauunawaan niya ang mga weaknesses po natin. Yung nagkakasala pa rin tayo. Yung bago kayo nagpunta dito, medyo nag-away kayo ni Mrs. Naunawaan po ni Lord, pero hindi nawala po yung righteousness nyo. Yung nawawala yung righteousness, yung nagpapatuloy ka, nag-e-enjoy sa kasalanan, sinasadya mo pang magkasala, ine-enjoy mo. Hindi ka talaga tunay na born again nun. Pero tayong mga born again, nagkakasala tayo, pero hindi po nawawala yung salvation sa atin hanggat na kay Kristo po tayo. Amen. So, ngayon, naunawaan niya, bakit? Si Kristo daw po ay na-tempt in every way, and yet He did not sin. Now, saan natin mababasa na na-tempt si Kristo in every way? Di ba, yung nabasa lang po natin, nung 30 years old na siya, nag-fasting siya for 40 days. 3 times lang siyang tinempt. Bakit sabi ng Bible in every way? Kasi nga po, nagkatawang tao si Kristo, reading between the lines, hindi lang nakasulat sa Bible, lumaking bata yan, nakipaglaro. May mga bully din. Alam niyo ba, masasama na yung mga bata noon pa man, hindi lang po ngayon, na maraming barilan po sa mga paaralan. Kaya kamakailan nga lang po, kwentuhan ko yung mga kabataan kahapon, I think dito sa Amsik ata, nag-away po mga elementary. Alam po yung mga elementary bata pa lang na naka-short pa. Alam niyo ho, gano'ng katrible yung pag-aaway po nila. Yung isa, kinuha yung lapis, sinaksak sa mata ng kanyang kaaway. Kailangan po nating i-train ang ating mga anak po. Ako po, kung tatanungin nyo, hindi ako nag-agree doon sa 18 years old. Hindi pa daw alam yung discernment. Kung pinapanood nyo po yung balita, interviewin daw po yung mga namaril, kung naintindihan nila ang ginawa nila, may discernment sila. Tanong ko po sa inyo, nung grade 1 kayo, hindi nyo naintindihan ang buhay nyo? Na mangupit na kayo? Mga kaklase ko nga po noon, naninilip na eh. Pero bakit kuminsan kapag gumawa ka ng masama, tumatakbo ka sa magulang mo, dahil alam mo, masama ang ginawa mo kahit na paslit ka pa lang. Kasi may darating ang panahon kapag 6, 7 years old, alam mo na ang tama sa mali. Yung sa Mabalacat, na I think 10 or 8 years old, nag-rape, hindi ba niya alam ang ginagawa nun? Basta lang ba siya parang manok na pumatong o asong pumatong? Hindi po. Na-pollute siya dahil po sa phone. Alam niya, in the Bible, ang sabi ng Panginoon, yung mga anak, wala pong edad ito. Kasi, ang sabi ng Panginoon, yung mga anak na binabastos ang mga magulang, batuhin sila hanggang mamatay. Utos po ng Panginoon yan. Praise the Lord, wala na po tayo doon sa law na yon. Pero utos po ng Panginoon na yon. Mali ba ang Diyos? Di, alam niya. Kahit kapag yung bata, pasaway na siya sa kanyang magulang, nasa wastong kaisipan na po yan, alam na niya ang tama sa mali. Alam na po niya yung, tanong ko po sa inyo, nung grade 1 kayo, or ano, paano kayo natuto ng ABCDE kung wala pa kayong nalalaman, na-discern? Paano kayo natuto ng mag-multiply, mag-addition, mag-mathematics? Kasi rin yung senadora rin na magpasag ang makanyan. Elamera gulken dalan. Ang nakalakayan po nila yung yaya nila. Kaya 18 years old, wala silang kamuang-muang. 18 years old, wala ka pang 18 below, wala kang kamuang-muang.
Pero ako po, pinag-pray ko talagang bumaba po yan. Kasi po, nung bata po kami, nadikeni kong Lourdes Sky Clemendes. Grade 1, alam na po nila yung nagnanakaw po sila sa room. No? Sisirahin, kasi po nung kahoy yung mga bintana, sisirahin yung mga bintana, magnanakaw. Pero darating yung barangay, tatakbo. Bakit tumatakbo? Alam nila na mali ang ginawa nila. Yung mga tinanim po namin, ninanakaw ng grade 2, grade 3 students, naglalaro dyan. Kami nung grade 5, grade 6 na, ninanakaw yung kamote namin. Lahat po ng tanim namin, kamote. Kamutingan. Kamutingan. Ngayon, darating yung mga barangay tanod, tumatakbo. Bakit tumatakbo? Alam nila kahit bata na mali ang ginawa nila. Ano talaga ang solusyon? Itong Bible verse po natin sa Bright Star. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kaya wag niyong sasabihin, bata pa itong anak ko, bata pa yung apo ko, hindi ko muna siya sama sa church. Sabi ng Panginoon, hayaan niyo ang mga bata na lumapit sa akin. Kasi po, ako po nung tinuro po yung salvation, I was 6 years old, pero naintindihan ko na po siya na kailangan ko pala si Jesus. I was 6 years old. May mga pastor po na born again sila sa Amerika na papanood ko, 7 years old, 9 years old. Kasi naintindihan na nila. Nagpatuloy, hindi magpapastoryo kung hindi nila naintindihan nang tinanggap nila si Jesus. Pero po anong punto ko po dito? Huwag nyo, kung may mga anak at mga apo po kayo, sisingit ko lang, may children's church po tayong magbabantay, magtuturo sa kanila. Huwag kayong mag-alala. No, ipaubayan nyo po sa mga teacher po natin sa likod sa Bright Star. Tuturuan po sila. Habang bata po, dapat matamnan sila ng salita ng Diyos. Amen. Kasi po, kung nanonood lang sila ng kung ano-ano sa kanilang gadget, mapopollute ang mind. At kapag ang mind ay na-moldy ng there is power kung ano yung lagi mong na-meditate. Amen. So I hope, po yun, gusto ko lang po talagang isingit yun. Now, ano man po ang kasalanan po natin, naintindihan po ng Lord. Na sinasabi po ngayon dito sa Hebrews, kaya nga, ano man ang kasalanan mo, naintindihan ni Lord. Kasi si Lord, bata pa lang, binubuli na, pero hindi siya nagkasala. Nagbinata siya, siguro niyayaya siyang magbisyo, gumawa ng masama. Alam nyo, baka sabihin nyo, nung Bible times, wala namang ganyang kasama. Mas matanda pa kay Jesus, no? Halimbawa, si Elisha. Elisha, 1,000 years before Jesus. No, I think, no, hindi ko nagkakamali. Alam niyo po si Elisha, dahil kalbo siya, may mga kabataan. Sorry po sa mga kalbo. Kalbo, kanya. Nagalit si Elisha. No, nagpalitaw po siya ng oso at pinatay yung pong mga kabataan. Mga bata po, si Elisha po ito yung propeta na mas matindi kay Elijah. Double portion of anointing ang nakuha niya kay Elijah. Kung alam niyo yung kwento, kung hindi niyo alam ang kwento, napakasarap po na magbasa kayo ng Bible. Mas magaganda yung kwento sa Bible kesa dun sa pinapanood niyong, kunwari siya yung CEO, no, tinatago niya. Paulit-ulit lang. Pinapanood niyo pa, iba-ibang karakter, di ba? No, siya yung richest man in the United States, yung ganun. Tapos sasabihin niya sa partner niya, don't worry, I got this. Maili kayo na, biktima na kayo rin ng makanyan, no? No, minsan po pinilit ko yan, no? Ayoko mag-subscribe o hinanap ko sa YouTube. Il Benke, pa isa-isa pong episode. Naka more than 1 hour po ako. Pagkatapos ko nanood, very, very dry po ako. Anong gewa ako. Mapapansin nyo, magda-dry po kayo kapag binababad nyo yung sarili nyo sa kamundan. Pero kapag binabad nyo yung ano nyo dito, full of peace, full of joy, full of strength, full of excitement ang buhay po ninyo. Now, dahil alam po natin, no, ngayon tuloy ko lang, yung mga temptation kay Jesus, binata na siya. 25. Oy, Jesus, hindi ka ba mag-aasawa? Siguro may mga nagtutuksong dalaga sa kanya. Kasi si Jesus, pogi. Yung nakasulat po sa Isaiah na no beauty that you can desire of him, nakapako sa krus. Pero ang mga Hudyo, normally, magaganda at sila. Di ba yung Wonder Woman ngayon, Hudyo po yun? Anong pangalan ng Wonder Woman? Gal Gadon? Gadon. Balo yun na ito.
Wonder Woman. No? Anyway, bakit po? Si Sarah, asawa ni Abraham, senior citizen. Sino po mga senior citizen na sa inyo dito? Babae po. Eh ako bisa magtasgamat na eh. Pero po nagsasali kayo, senior na ako. Amo na nakapagmaragol. Now si Sarah po, no, senior na, pero ang sabi ni Abraham, alam mo, dahil napakaganda mo, sabihin mo sa hari, no, baka patayin nila ako dahil sa sobrang ganda mo. Sabi mo, magkapatid tayo. Eh, kinuha nga si Sarah ni Abimelech para maging reyna niya. No, buti lang nangusap ang Lord sa kanya. Ngayon, nagkaanak po sila, di ba? Magagandang lalaki lahat. Ay, isa sa mga dinescribe, si Joseph. Joseph na tinukso ni malantong na Potiphar. Di ba tinutokso siya? Siguro, sabi ni Joseph, hindi ko magagawa yan na lalo na siguro yung niya, puno ng makeup, ayaw niya na. Now, anong description kay Joseph? Very handsome. Nakakita na ho ba kayo ng very handsome? Bakit? Hindi na kailangan ko masabi. Very lang po yan. No? Si Absalom, kung nagbabasa kayo ng Bible, baka sinong Absalom? Magbasa ako kasi ng Bible. Para kami mga pastor dito, hindi na kami mahirapan. No? Sino si Absalom? 10 minutes na lang daw po ako. No? Si Absalom, ang description sa kanya, flawless. Kaya si Jesus, ano po yan? Pogi. Tinutokso siya ng maraming babae siguro na mag-asawa na, and yet, he did not commit any sin. Kaya, ang ibig ko po sabihin dito, mula nung bata siya hanggang po na pinako siya sa krus, lahat po ng temptation na naranasan ni Jesus, yung temptation na ayaw na niyang gawin ang kalooban ng Diyos, naranasan niya po yan sa Gethsemane, di ba, Lord? Kung posible lang, tanggalin mo na itong suffering, cup of suffering nito. Nevertheless, not my will, but let your will be done. Napagtagumpayan niya. Kaya tayo po, na dahil meron tayong high priest, that he can empathize with us, with our weaknesses. Alam niya ang mga weaknesses natin. Alam niya na kapag nag-extend ako, iinit ang ulo mo dahil gutom ka na. Naintindihan ka ng Lord. Kaya nga dito, let us then, 16, parang sinasabi niya, therefore, let us then approach the throne of, let us then approach God's throne of grace with confidence. Why? Yung confidence natin, sinasabi niya sa ating high priest na si Jesus. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. In other words, kung yung confidence mo sa sarili mo dahil nag-pray ka, nag-attend ka ng CU, nag-devotion ka, natapos mo na ang Bible, at lumapit ka sa Lord at ang confidence mo sa iyo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pakikinggan lang ng Ama kung ang confidence mo kay Jesus. Because Jesus is the only way, the truth, and the life and no one can come to the Father, no one can pray to the Father except through Jesus. Kaya, balik rin naman natin. Kung minsan, timid ka mag-pray, ayaw mo na nagpe-pray ng kasi, Lord, nagkasala ako. Parang inaano mo na naman yung confidence mo hindi kay Jesus. Parang whether nagkasala ka, nagkamali ka o hindi, you put your confidence in Jesus when you go to God's throne. And you will find grace and mercy. You will never find grace and mercy kung yung confidence ilalagay mo dun sa natapos mo na ang Bible, nag-CU ka, perfect ang attendance mo sa church, nagbigay ka ng tithes mo, hindi natin pwedeng ipagmalaki lahat ng yan. Lahat ng mabuting gawa natin, bunga ng Holy Spirit na nasa atin. Remember Ezekiel 36, 26, 27? I will change your heart of stone into a heart of the flesh. Pusong bato. Di ko lang, di ka kakain. Love you po yun. Pusong bato, papalitan. And then sabi ng Lord sa 27, I will put my spirit, nandiyan po yan, in you, and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. In other words, I will give you my Holy Spirit and you will have the power to obey me. Kung bakit tayo nakaka-obey, kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti, dahil nag-yield tayo sa Holy Spirit. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. When you go to God's throne, put your confidence not in the flesh, but in Christ alone.
Katulad ng inawit natin kanina, in Christ alone I place my trust. So you never have to pray timid prayers. Yung hiya-hiya ka. Alam niyo po 11:38 na pero medyo malagat tamo mong mikit. Mamalagwa ko pa. Kung migagana ka, ilang manyara ding restaurant na puntalan nyo. No? Loko rin ako. Yung timid prayers, yung pong nagpe-pray ka ng... Sabi ko nga ho, nagiging example ko lagi ito. Kung nangungupahan kayo at gusto mong magkabahay, sino pong gusto magkabahay po dito? Huwag kang mag-pray na, Lord, bigyan mo po kami ng bahay. Kahit po yung, kahit po na nasa sulok ng mundo. Ako pwede ko po pinag-pray yun. Kaya hindi ko po kumuha sa subdivision na napakalayo. Sabi ko, Lord, gusto ko yung bahay namin, specific, malapit sa highway, malapit sa paaralan. Sa likod lang po kami ng Chevalier. Nung nag-pray po ko, first time ko pumunta sa kanto namin, nakapaskin for rent or for sale. Agad ko pong kinuha yon at sabi ko, inimagine ko na nakatira kami. Yun po ang namin. Ngayon po, bayad na po yun for 3 years po, bayad na yung titulo binigay ko na sa aking misis, tunay na may bahay na siya. Amen. Kung ikaw ay wala pang bahay, hindi ka may bahay. No? May apartment ka lang. No? May binabayaran kang apartment. So, kung magpe-pray ka, Lord, kahit na kahit na 5 minutes na lang, no? Lord, kahit na isang kwarto lang, 10 yung anak mo. Dapat mag-pray ka kung ano talaga yung kailangan mo. Pag-pray mo, Lord, kahit na second hand lang. Hindi ba kaya maibigay ng Lord ang brand new? Sasabihin ba ng Lord, oy, sobra na ka na. Keniping Banwa, magtipid kami, mag-brown out na. Ganun ba ang Lord? Hindi po. God will supply your need. Kasi pastor, konti lang ang sahod ko. Hindi susupply ng Lord according to your salary. Anong sabi ng Philippians 4:19? God will supply your needs according to His riches. Hindi mo alam, meron siyang gagamitin na tao para magkabahay ka. Meron siyang gagamitin na tao para magkasasakyan ka. You just need to believe na isusupply niya ang iyong pangangailangan, hindi sa pera mo o sa sahod mo na maliit ngayon, according to His riches. Pero kahit na maliit ang sahod mo, pag pinag-pray mo yan, no, with thanksgiving, katulad ng 2 isda at 5 tinapay, hindi sinabi ng Lord, ala kayong common sense, 2 tinapay at lang ang libo-libo to. Hindi siya pinagalitan, sabi ng Lord, akin na. Pinagpasalamat niya kahit konti lang, nung binigay, nag-multiply. Ano man ang nasa iyo, kahit konti lang, kapag nagpasalamat ka, i-multiply ng Lord yan. Amen! So don't pray timid prayers. Yung iba, meron po akong alam na, nag-pray ko din na ako 2,000, Lord, sana gawa ko ng 10,000 na. No? Alam niyo po yung movie ni Anjo Iliana, nagpe-pray sa simbahan. Diyan 5 minutes na ako muna. Sabi pong ganyan, nagpe-pray siya, Panginoon, hirap na ako sa buhay ko. Kailangan ko pa ng pagkain, ng gamot, ng pamilya ko. Kailangan ko po kahit 1,000 lang, Panginoon, sa araw nito, 1,000 lang, Panginoon. Merong mama sa likod niya. No, naawa siya. Pulis pala yung mama. Nung tapos siyang nag-pray, sabi niya, eto kanya, tulong ko sa iyo. Sabi niya, bigla siyang pasalamat. Lord, salamat po, agad kayong tubugon, ang bilis po. Nung tinignan niya, 500 pesos lang. Lord, sa susunod, huwag mong ipadaan sa pulis. Tignan mo, 500 na lang kanya. So pray a specific prayer. Kung ano talagang kailangan mo, kaya po ng Lord. No? Hindi mo kaya, pero si Lord, kaya niya. Amen? So through Christ, you have an open access to God's grace whenever you struggle. Meron tayong open access. Open ang heaven po sa atin. Amen po ba? Na point number 2 ko pa pala, 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ano po yung according to His will? Kapag ang confidence natin, confident ka na tutugunin ka ng Lord kapag humiling ka according sa Kanyang kalooban. Anong kalooban niya? Sa Bible. Kalooban ba niya na tayo'y gumaling? Nasa Bible, kalooban niya. Mali po yung prayer na pinag-pray ko rin noon, Lord, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod ako sa iyo. Mga pagagana kayo? Pero mali. Mali po pala. Kaya binagong Lord, patawarin mo ako. Kalooban mo palang maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko ang kalakasan at kagalingan ay galing sa iyo.
Amen. Hindi ba may mga prayers pa tayo, Lord, sana sa akin na lang yung karamdaman ng anak ko. Bakit? Binigay ba ng Lord yon? Ganun ba ka? Parang sinasabi mo, mas mabait tayo kaysa kay Lord. Kaya ang prayer po natin dapat according to His will. And if we know that He hears us, naniniwala ka nakikinig siya, He exists, buhay siya, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. No? Marireceive po natin kung naniniwala kang nakikinig ang Diyos. Dapat pag nag-pray ka, alam mo, maniwala ka that He exists at nakikinig ang Diyos. So your confidence isn't from being perfect. It comes from praying in line with God's perfect plan. Mark 11:23-24. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, siguro katabi ng Lord ang bundok dito, hindi niya sinabing to that mountain, to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. So therefore, ang sabi ng Lord, I tell you, whatever you ask for in prayer, ano man ang hilingin nyo, ano yung whatever, according to His will, according to His word. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Wala pa man, kahit wala pa man dahil pinag-pray mo na, angkinin mo na nandyan na. Nagpe-pray ka ng bahay ngayon, angkinin mo na nandyan na. Lagay mo na sa imagination mo, yung bahay mo, ito yung bahay mo, yung sasakyan mo, o yung nagpe-pray ng asawa. Imagine mo na yung asawa mo, na ito yung mapapangasawa ko. Kasi po yung iba po sa inyo, nagmamadali na kasi mangurentahan nila, di ba? Pag mangurentahan rin, mag-chill nila. No. So to pray confidently, you have to trust God's power even when nothing has changed yet. Parang ako po, tagal ko na nagpe-pray. Pero alam ko, pinagaling na ako ng Lord. Siya ang aking kalakasan. Kahit hindi ko pa talaga lubusang nakikita. And that is faith. Putting your trust in God kahit hindi mo pa nakikita. Last point. Gusto niyo pa uban ng last point? So if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray in unity with other believers. There is power in unity, I tell you. Ang sabi po ng Matthew 18:19-20, truly I tell you, if two of you, kung dalawa sa inyo, nag-agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Dalawa lang po yung magkasundo. Bakit dalawa lang hinihiling ng Lord na ano po, minimum? Kasi mag-asawa. Sa 1 Peter 3, husbands, sabi po dito, be considerate sa inyong, ayan po, no? Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you in the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. In other words, kayong mag-asawa, para ma-bless kayo at walang mahinder, walang mag-stop sa answered prayer nyo, dapat magkasundo kayo. The reason why, bakit walang blessing kung minsan sa pamilya, laging nag-aaway yung mag-asawa. So mag-asawa, lagi kayong magkasundo alang-alang kay Kristo. Amen, mga may asawa. Amen. Marini ako pa mo, ne? Sa ano, anyway po, no, even sa Acts 2 po, kuwento ko na lang po, because they devoted themselves to prayer, nakakita po sila ng mga milagro. Sa Psalms 133, how good and pleasant it is, ang sabi po ng Lord, kapag nagkakatipon tayo. Bakit? Sa verse 3, for there the Lord commanded the blessing. Kapag merong unity, binibless po ng Lord. Kaya nga po, it's very important na we are united in prayer. Unity is where God pours out His blessing. No? Kahit po doon sa Acts 4:31, after they prayed, na-fill na naman sila ng Holy Spirit. Dahil nag-pray sila, they spoke the word of God boldly. No? Last na kwento ko na lang po sa inyo, nung kinulong si Peter sa Acts 12:1-5. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death, no? To the sword. So nakita po niya, pinapatay po niya si James, yung kapatid ni John. And then when he saw that this met with approval, sumaya po yung mga Hudyo. Dahil si Herod, hari po ng mga Hudyo sa Jerusalem. Gusto niyang i-please. Pinahihuli niya po si Peter. He proceeded to siege Peter also. This happened during the festival of unleavened bread or Passover. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers. Ang daming nagbabantay po. Nakatanikala na si Peter, nakabartolina pa, no? Nakakulong siya behind bars. At 4 squads of 4 soldiers ang nagbabantay.
Herod intended to bring him out for public trial after papatayin din si Peter o pupugutan siya ng ulo. But, ito po yung verse 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Alam po natin ang kwento. Dahil the church was praying earnestly, dumating yung angel, pinalaya si Peter. Kahit po na nakatanikala siya, yung iron gate automatic na nagbukas. Bakit? Merong unity sa prayer ng church. Amen. When we pray together, yes, there is power na when you pray alone, may power. Pero mas may power when we pray together. Kasi nga po sabi ng Bible, how good and pleasant it is when we dwell together in unity. For there the Lord commands His blessing. Alam niyo po, every Wednesday, nagkakatipon po tayo dito para mag-pray. Meron ding Word of God, mga testimony. Kung walang kakwenta-kwenta ang ginagawa niyo po ng Wednesday night, pumunta ho kayo dito kung naniniwala kayong prayer is powerful. Amen po ba? The church was praying earnestly. Marugdog silang nananalangin. Kaya kapag nananalangin po tayo, I remember po, no, one Wednesday, siguro last month lang, yung anak ni Pastor Francis habang nag-church po kami ng Wednesday, tinawag po siya na emergency, nabuwal daw po. Pero nag-pray po kami. Buong church, marubdob po. Lahat po, maingay po ang prayer po namin. Marubdob nga, earnestly. Alam niyo po, nung tinanong ko si Pastor Francis, pagka uwi ko, kamusta? Sabi niya, milagro, walang anumang diferensya. Yung anak ko, normal lahat. Wala pong inaatake na nabubuwal, na wala pong diferensya. Meron dapat lahat. Pero kahit ano pong check nila, normal lahat. Bakit? We were praying here earnestly for the son of Pastor Francis. Kaya nga po kapag meron kayong prayer request, Wednesday, ibigay niyo po pag-pray po natin. When we pray earnestly, meron pong power. Bakit tayo kailangan mag-pray earnestly? Di ba? Kasi po merong pumipigil sa prayers natin, mga demonyo. Kailangan po marubdob, lumaban tayo sa prayer. Kaya sabi ni Lord, always pray, lumaban kayo sa prayer. Keep fighting, fight the good fight of faith by praying always and never give up. Amen. So united prayer reaches God when human power can't. Dito po ako magtatapos. Yung pong mga pamilya nyo, kung kayo po united in prayer, mabibless ang family nyo. Kahit ikaw pa lang ang Kristiyano sa pamilya, kapatid, kahit hindi ikaw yung magulang o anak ka lang, hayaan, sabihin mo na pwede pa tayong mag-pray. Kung gusto mo mabless ang iyong family at makakilala, maging prayer leader ka ng iyong pamilya. Amen? Sino po dito ang nangangakong magiging prayer leader sila? Sa pamilya, katrabaho, kaklase. Para mabless ang buhay ng ibang tao. Lalo na ikaw na isang prayer leader. Lahat ng prayer leaders magsabing praise the Lord. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan natin ng Lord. Prayer unleashes spiritual strength and victory. Pray earnestly and without ceasing. Pray confidently because of Jesus. Pray in unity with other believers.